Hello po, kamusta po? Ngayon po ipapakita ko naman po sa inyo kung paano ko po inaalagaan yung mga pups ng aking mga hamster o bagong mga panganak na mga hamster. Marami po kasing nagtatanong or marami po nagme-message sa akin kung bakit daw po namamatay yung mga baby hamster nila. So, ngayon po, yung ginagawa ko po ito yung pamamaraan ko kung paano ko po sila alagaan para po iwas po yung pagkamatay at makumpleto pa rin po kung ilan yung bilang na ipinanganak nung mother hamster. Ito po yung isa kong hamster na nanganak ng isang dosena. So, 12 siya nung pinanganak. So, ito pa rin po, 12 pa rin po siya. So, at ito po alagaan po natin. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po ginagawa ko para po kumpleto pa rin po sila hanggang sa paglaki. Marami pong mga dahilan kung bakit po minsan namamatay yung mga babies ng mga hamster. Maaari pong may sakit, maaari rin pong hindi nakakadede sa mga mother nila at iba pa pong mga sanhi or dahilan. Kagaya po nitong hamster ko na bagong panganak, hindi po lahat sila nakakadede or hindi po sapat yung nipple ng mother nila para makakadede po sila lahat. Kung mapapansin niyo po itong isa at tingnan niyo po, sa balat na lang po siya na dede. Wala pong nipple dyan. Binilang ko po lahat ang nipple ng mother nila at yun 12 naman po. So, ibig sabihin sila po ay merong kanya-kanyang madededehan pero dahil nga po siksikan sila, marami sila, hindi po kasya sa kanila yung space kumbaga. Kaya yung iba hindi na po nakakadede ng maayos. Kaya ginagawa ko po kapag po ganito pong marami yung mga anak ng mga ng hamster ko, minomonitor ko po once na kumakain na po sila, kagaya po nito 8 days old, kumakain na po sila. Binibigyan ko po sila ng kaya nilang manguya or kaya na po nilang kainin, kagaya ng mga gulay, pellets, kagaya po nito na kung mapapansin niyo po. Kumakain po siya ng pellets. So, kapag ganyan po, binibigyan ko na po ng pagkain. Araw-araw po, binibigyan ko sila ng pagkain na kaya na po nilang kainin. Para po tuloy-tuloy yung paglaki nila at matugunan po yung kakulangan nila sa pagdede sa mother po nila. Tsaka kailangan din po yung mother nila napapakain po ng tama or sapat po, wag po sobra-sobra para po hindi samain yung tiyan or hindi po magkaroon ng diarrhea or pati yung mga babies nila. So, kailangan po sapat lang yung mga pagkain na naibibigay po natin, mapagulay man po or mapag-grains. Kasi minsan po yan yung mga dahilan po, isang dahilan kung bakit po yung babies ng mga hamster kinakain po nila dahil nagugutuman po. Kaya kailangan po on time po yung pagpapakain sa mga hamster dahil nga po mabilis sila magutom dahil nagpapadede po sila. Yung iba pa pong dahilan kung bakit po namamatayan or kinakain nung mother yung mga babies nila dahil po sa stress. So marami pong dahilan yung pagkaka-stress ng hamster. Diyan po yung minsan pumapasok na stress sila dahil sinisilip yung mga babies nila, stress sila dahil nagugutom sila, or stress sila dahil naiinitan sila. Mga ganun pong case minsan na stress ang nangyayari sa hamster kung bakit nila minsan kinakain yung mga babies nila. May mga pagkakataon din po na namamatay na lang po kusa yung mga babies, minsan nadagadan po or minsan po mahina yung babies nila nung pinanganak kaya namamatay. Dahil nga po siguro nung buntis yung mother nila, kulang po sila sa sustansyang nakukuha dapat sa pinapakain nila. Kaya nagiging mahina po minsan yung mga babies. At yun din po minsan yung nagiging sanhi ng pagkamatay ng baby hamster. Kaya kailangan po 'pag nagbubuntis po yung hamster, kailangan nabibigyan po sila ng sapat na pagkain na masustansya po para po maging healthy rin po yung kinalabasan ng magiging pups nila or magiging babies niya. Para po maiwasan din po yung pagkamatay or pagkaroon ng sakit ng mga hamster. Kaya po ako nagbibigay po talaga ako ng gulay sa mga hamster ko kaya medyo kung makikita niyo mga healthy po talaga yung mga hamster ko. Plus po naglalagay din po ako sa pellet ko ng ito po Polvit na mixed seeds tas may mga cereal din po. Then ito po yung mga hamster ko. Kung makikita niyo po nakakadede na po sila ng maayos kasi yung minsan po kasi yung iba nagsisiksikan minsan kumbaga na yung na-occupy po ng iba yung lahat ng space para sa dede. Then nagbibigay rin po ako guys ng white egg. Maliit na slice lang po ng white egg yung binibigay ko po. Isang beses sa isang linggo po para po maiwasan yung pagkakasakit nila sa balat. Kasi minsan ang itlog nagdudulot po yan ng pagkakasakit sa balat. Para maiwasan, wag po lagi-lagi. Kaya ako po, isang beses lang po sa isang linggo ako nagbibigay ng white egg.
Maliit na slice lang po para po 'yan, sa protein. Mataas po sa protein yung egg kaya po nagbibigay ako ng egg. Safe naman po ang egg sa mga hamster, 'wag lang po talaga lagi para po maiwasan po ang pagkakaroon ng allergy sa kanilang balat. Sa ganitong age po, ito po 13 days old na po sila, binibigyan ko rin po ng pipino. Sadya pong hindi ko niliitan yung pag-slice ng pipino para po dahan-dahan lang po nilang kainin, hindi po isinusubo kasi nga po maliliit pa po sila para po hindi sila mabulunan. Dahil nga po mahilig po talaga ang hamster mag-stock ng pagkain sa bibig. So, dahil nga po maliliit sila, gano'n po ginagawa ko para po maiwasan din yung stock ng pagkain sa bibig nila para po nalulunok po agad nila. Kapag po may mga natitirang pagkain kagaya po nito, may matitira po diyan, ginagawa ko po tinatanggal ko na po agad kapag hindi na po nila kinakain para maiwasan po yung pagkakaroon ng langgam or iba pa pong insekto. Yun po minsan kasi ang dahilan kung bakit yung ibang mga cages, nagkakaroon po ng langgam. So, kapag nakita po nila may mga pagkain diyan, uulit at uulit pong pupunta yung mga langgam. So, kailangan maiwasan po kagaya po nito. Pagka po ito na babantayan ko po 'to tapos pagka hindi po nila naubos, tinatanggal ko na po agad para po maiwasan nga po yung pagkakaroon ng langgam at iba pang pong mga insekto, mga langaw or mga kung ano-ano man pong insekto na puwede pong makapasok dito sa cage nila. Lahat po ng pagkain na alam ko na safe para po sa kanila, binibigay ko po 'yan para po, mabilis po silang lumaki at tuloy-tuloy po na mabubuhay po silang lahat. Gano'n po 'yung ginagawa ko sa mga hamster ko na may mga babies. Lahat po ng mga pagkain, hindi po ako nag-i-stay sa pagkain ng mga seeds lang po or di kaya mga pellets lang, hindi po. Iba-iba po talaga 'yung binibigay ko. Kaya kung mapapansin niyo po, kumpleto pa rin po 'yung 12, kumpleto pa rin 'to. Ito po 14 days na sila ngayon. Ganito pong kalaki puwede na po 'tong hawakan. So, kung gusto niyo itim, puwede na po 'tong itim. Pero ako hindi ko pa po sila pinapakailaman, hindi ko pa po hinahawakan or tinitim. Dahil nga po ayoko ma-stress yung mother nila. So, hinahayaan ko na pagka po, 3 weeks tsaka ko na lang po sila ititim. Sa ganitong age po, yun po puwede na rin po silang palitan ng beddings kapag po medyo madumi na or marami na pong ihi. So, magtitira lang po kayo ng lumang, kusot para po naaamoy pa rin po nila yung dati nilang, amoy or kumbaga yung territory po nila, naaamoy pa rin po nila. Ayan po nagbibigay rin po ako ng, malunggay para po sa mga babies tsaka sa motherling po kasi masustansya po yung, gulay kahit sa tao masustansya po yung, malunggay. Lagi pong pagbibigay ng mga gulay katamtaman lang po yung dami, 'wag po sobra-sobra kaya kaya po minsan may mga nagsasabing nagkakaroon ng diarrhea yung, hamster nila dahil sa gulay dahil baka po sobra-sobra po yung mga binibigay niyo. So, dapat po katamtaman lang po. At isa pa po, yung mga gulay dapat na ibinibigay sa mga hamster, yung safe po, yung kumbaga, puwede po talaga sa kanila, ipakain. Dahil hindi naman po lahat ng gulay ay safe para po sa mga hamster, meron pong nakakasama sa kanila or nakakapagdulot sa kanila ng pagkakasakit at poisonous na mga gulay. So, dapat po yung mga safe po para sa kanila puwede pong ipakain. So, ito na po sila kung mapapansin niyo ang healthy, malalaki na po sila. 25 days old na po sila. So, mapapansin niyo ayan na po magaganda yung kulay nila at ang lulusog po nila. So, continuous pa rin po yung pagbibigay ng pagkain na mga gulay at mga, prutas po para sa ganitong, edad. So, hindi ko po muna hiniwalay yung mother nila. So, ngayon ihihiwalay ko na po sila sa mother nila. Iiwan ko na po yung mother nila dito sa cage at ililipat ko na po sila sa medyo malalaki-laking cage po. At dahil malaki na nga po sila, puwede ko na po silang pakainin ng ginayat na carrot. So, ito po, 'yan. Kung mapapansin niyo po, yung carrot kong binigay, gayat na po kumbaga 'yan, ini-stock na po nila ulit sa bibig nila. So, pagka ganito po mahahaba na po yung ngipin nila, puwede na po silang bigyan ng mga pagkain na kaya na po nilang, kainin na halimbawa po mga sunflower seeds, kagaya nga po nitong carrots at iba pa po na matitigas na puwede na po nilang, kainin. Kumbaga pagka ganitong age po very safe na po sa kanila yung mga pagkain pang-adult dahil nga po, malalaki na po sila at mahahaba na yung mga ngipin nila. Hindi na rin po ako guys nagbibigay ng mga vitamins sa mga hamster ko, kumbaga dun ko na lang po binabawi sa mga pagkaing binibigay ko sa kanila para po natural.
Yung iba po nilang kapatid ayaw pa pong kumain. Kapag gano'n, hinahayaan ko na lang po, mamaya kakain din yan. Kasi po minsan pagka-umaga po hindi po lahat sila, yun nga po hindi po sila lahat, active. Kumbaga yung iba kagaya po nito tulog ng tulog, yung iba naman po gustong kumain. So yung ginagawa ko po, tinatabi ko po muna, nilalagay ko sa ref, then pagdating ng hapon ibibigay ko ulit yung mga pagkain na yun. Normal lang po sa hamster ang tulog ng tulog sa araw. So guys, ililipat ko na po 'to ng cage. So bibilangin na po natin kung kumpleto pa po sila. Baka mayroon na pong, nakatakas kasi minsan po dumadaan po sila sa water bottle. Pero hindi naman totaling wala kasi nga po yung mapupuntahan po din nila ay cage din po. So pang-apat na po 'to. Bibilangin natin sila kung 12 pa rin po sila. Malikot po kasi talaga, mahirap po bilangin pagka sa loob ng cage. So isa-isahin po nating bilangin. Iba po dito, yung iba po dito ano na po, maaamo na po or na-tame na. So, yung iba po hindi pa po kasi nga po madami po talaga sila. So, madali lang naman po 'tong paamuin. Sa ganitong age po napakadali na po nitong, paamuin. So, wag pong mag-alala yung magiging owner kasi lahat naman po 'to madaling maging maamo. So, yung iba po dito maamo na po talaga. So, pang-sampu na po 'to. Nagagandahan po ako sa mga kulay nila guys. Ewan ko lang po yung kayo po kung nagagandahan. So, gandang-ganda po ako sa mga kulay niya. 11. So, kumpleto pa rin po sila guys. Yan, 12. So hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat po sa patuloy niyo po pagsuporta sa channel ko. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe and like para po maging updated ka po sa susunod ko pong gagawing video. Thank you so much and God bless you all.